Welcome back sa ating mga balitang basketball. Na-involve itong si LaMelo Ball sa isang aksidente mga idol. Sakay-sakay ng isang modified Hummer itong si LaMelo Ball habang binabagtas niya ang Uptown Charlotte. Hindi pa malino sa ngayon ang detalye kung sino ang nagmamaneho ng nasabing Hummer, kung siya ba o kung mayroon siyang kasama. Ayon sa anggulo dito mga idol, makikita na itong si LaMelo Ball ang bumangga sa kotse. Ayon naman sa mga witness ay kaagad naman siyang umalis, sumakay sa isang Lamborghini. Habang ayon naman sa mga medic, yung kanyang binangga ay mayroong life-threatening injury mga idol. Ayon pa sa mga netizen ay tila tinakasan daw ni LaMelo Ball ang kanyang nabangga. Pero ayon naman sa ibang nagkomento, hindi naman daw ito tinakasan sapagkat mayroon siyang legal team na magfa-follow up sa aksidente. Bilang isang NBA player ay wala ng panahon itong si LaMelo Ball na asikasuhin pa yan at meron siyang team na siyang magtatrabaho dyan. Sa ngayon mga idol ay patuloy pa rin po ang investigasyon sa nasabing aksidente at ating abangan ang update sa susunod na mga oras o araw. Dumating naman sa Pilipinas itong si Bol Bol para sa Talk and Text Tropang Giga. Siya ang magiging import nito para sa Commissioner's Cup. Itong si Bol Bol ay sasahod ng nasa $60,000 kada buwan o kung sa atin yan sa Philippine money ay nasa 3.5 million. Ngayon, ating ipagpalagay na kung makakarating man sa finals itong Talk and Text, matik makakasecure kaagad ng nasa 14 million pesos itong si Bol Bol. 7'3" mga idol itong si Bol Bol, kaya malaking bagay ito para sa Talk and Text at sa kanilang depensa. Sa taas ng galamay nito ay madali na lamang para kay Bol Bol na mang-block, especially sa mga susugod papasok sa pinta. Sa ibang balita naman, ito ang magiging trabaho ni Nate Williams para sa Golden State Warriors. Ito ay kanilang pinapirma sa kanilang 2-week contract. Mayroon kasing available ng kanilang pre-promote si Pat Spencer para sa standard contract. Ngayon, ano nga bang magiging trabaho nitong si Nate Williams para sa kanila? Bilang isang 27-year-old guard/small forward, itong si Nate Williams ay makapagbibigay sa kanila ng another option sa scoring at sa depensa. Magaling kasing dumepensa itong si Nate Williams sa G-League mga idol. Ang kanyang kalakasan ay mabibigyan niya ng versatile na defense ang Golden State Warriors. Marami siyang magagawa, kumbaga flexible ang manlalarong ito. Siya ay isang slasher, kumbaga off the ball ay pwede siyang gumalaw at umiscore papunta sa ring. Bago siya pumirma sa Golden State Warriors ay naglalaro siya para sa Long Island Nets, ang G-League affiliate ng Brooklyn Nets. Doon siya ay nag-average ng 18 points, 5.9 rebounds, and 2.5 assists at meron pang 1.8 steals per game. Hindi man siya mabibigyan ng mataas na exposure sa Warriors bilang isang two-way player. Marami namang maipapatrabaho itong si Coach Steve Kerr sa kanya dahil sa kanyang kakayahan. Samantala mga idol, ito naman ang mga manlarong out for the season na. Itong si Zach LaVine dahil mayroong ire-repair sa kanyang tendon injury sa kanyang kamay. Maliban dyan, itong si Domantas Sabonis ay out nga rin po dahil sa torn meniscus at siya ay isa sa ilalim sa isang operasyon sa kanyang bandang kaliwang tuhod. Malaking blow po ito para sa Kings mga idol dahil sa season na ito ay marami silang pinagdadaan ng problema, especially ang kanilang pag-i-struggle. Sa ngayon, walang malinaw na daan na tatahakin itong Sacramento Kings sa kanilang future dahil kung pag-uusapan naman yung pag-trade sa kanilang mga veteranong player ay kakaunti lang naman yung nagpapakita ng interest. Samantala, itong si Kyrie Irving naman ay out for the season rin para mag-focus na lang sa pagpapagaling sa kanyang ACL. Mayroong mga ugong-ugong mga rumors na siya ay makakabalik sa season na ito pagkatapos raw ng All-Star break, pero kaagad naman itong shutdown. Magiging walang kabuluhan ang kanyang pagbabalik dahil wala rin naman siyang maitutulong kung limitado lamang ang kanyang minuto. At baka masira lang din naman ang koneksyon at ang chemistry ng kanyang kupunan. Kaya why not sa next season na lang kung saan fully healthy na siya at doon na lang siya bumalik at makasama niya na itong si Cooper Flag.
Kung patungkol sa chemistry, definitely sa off-court ay naglalaro ang mga yan. Pero hindi pa rin po maisisigurado na kung sa totoong laban ay ganoon pa rin ang kanilang magiging resulta. Safe to say mga idol na naging maganda itong desisyon ng Dallas Mavericks na wag nilang munang pabalikin itong si Kyrie Irving at mag-focus na lang sa pagpapalakas at pagpapagaling sa kanyang injury.